Ibigay mo na sa amin ang bata. Hindi siya nababagay sa piling mo. Sa amin siya nararapat. Kaya sa amin siya dapat sumama. Anak ko si Nilo. Wala kayong karapatang kunin siya. Pero, dugo namin ang dumadaloy sa kanya. Hindi mo maaaring itago habang buhay ang tunay niyang pagkatao. Nilo, sumama ka na sa amin. Bakit ka nagtitiis sa pagkain ng daga at baboy Ramo? Sa kabilang baryo lang, maraming batang madaling kunin doon. Maraming mabibiktima ron. Maraming pagkain. Kaya sumama ka na. Huwag mong idama yung mga bata. Wala silang ginagawa sa atin. Wala silang kalaban-laban eh. Ang sasama niyo. Ganyan ka ba pinalaki ng tatay mo? Takot ka sa dugot na awa sa pagkain? Pagkain na yan tatanggihan mo pa? Mahina ka talagang aswang. Hindi pagkain ng mga tao. May pamilya sila. Nakakaramdam din sila ng sakit. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ngayong gabi. Kahit may marinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag na huwag kang sasagot. Napahinto si Nero sa pagsasara ng bintana. 12 taong gulang pa lamang siya. Ngunit matagal niya nang nauunawaan kung bakit naiiba ang kanilang buhay. Kapag sumasapit ang gabi, mas lumilinaw ang kanyang paningin. Mas tumatalas ang pandinig at naamoy niya maging ang dugon dumadaloy sa katawan ng mga taong dumadaan sa malayo. Toy, sila bang hinihintay mo? Hindi agad sumagot si Ambo. Tinulak niya ang mabigat na aparador sa harap ng pinto at saka nilapag sa mesang isang gulok. Nangingitim ang talim nito dahil pinahira niya ng dinikdik na bawang, asin at langis mula sa nyog. Ang tiyuhin mong si Doro at ang dalawa niyang anak. Baka kasama rin nila ang lola mo. Bakit sila pupunta rito? Ilang taon na tayo hindi nakikialam sa kanila eh. Dahil sa nalaman nilang tumanggi kang sumama nun, nung huling kabilugan ng buwan. Para sa kanila, malaking kahihiyan ang ginawa mo. Sa labas ng kanilang maliit na bahay, tahimik ang malawak na tubuhan. Malayo ang pinakamalapit na kapitbahay. Kaya walang ibang makakarinig sakaling may masamang mangyari. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili na ang buong lugar para mailayo ang anak sa kanilang sariling angkan. Toy, ayaw ko pong manakit ng tao. Hindi ba't sinabi mong maaari naman tayong mabuhay nang hindi pumapatay? Na hindi kumakain ng tao? Nang hindi nakakapanakit? Oo anak, tama ka. Maaari nga yan. Kaya nga rito tayo nanirahan eh. Ang kinakain natin ay mula sa mga hayop na nahuli ko sa gubat. Pero hindi yung matanggap-tanggap ng mga kamag-anak natin. Kaya hindi nila tayo tinitigilan. Dahil para sa kanila, mahina ako? Yun ba yun, Tay? Hindi ka naman mahina, anak. Mas malakas ka pa nga sa kanila eh. Dahil kaya mong pigilan ang sarili mo. Kaya mong kontrolin ang pagiging aswang mo. Naramdaman ni Nilo ang hapdi ng kanyang lalamunan. 2 araw na mula nang huli siyang makatikim ng dugo ng hayop. Ngunit hindi yun ang pinakamahirap na nilalabanan niya. Mas mahirap pigilan ang tawag ng kanyang sariling lahi. Ang pagnanais na tumakbo sa dilim, mangaso, at sundan ng tibok ng pusong pinakamalapit sa kanya. Tay, naamoy ko sila. Malapit na sila. Gaano sila kalayo, anak? Nasa dulo na ng tubuhan. Mga 4 sila. Biglang namatay ang ilaw ng gasera. Isang malamig na hangin ang pumasok sa pagitan ng mga kawayang dingding. Mula sa bubong ay narinig nila ang mabigat na pagkalabog. Kasunod ng tunog ng mahabang kukong kumakalmot sa yero. Nilo! Sigaw ng isang matandang babae mula sa labas. Apo! Lumabas ka! Hindi ka namin sasaktan! Napatingin ang bata sa kanyang ama. Kilala niya ang boses. Yun ang kanyang lolang si Sela, ang pinakamatandang aswang sa kanilang angkan. Noong malit pa siya, ito ang unang nagturo sa kanya kung paano sundan ang amoy ng dugo. Huwag kang sasagot, anak. Pabulong na sabi ni Ambo. Amba! Alam kong gising kayo! Sigaw ng matanda. Ibigay mo na sa amin ang bata!
Hindi siya nababagay sa piling mo. Sa amin siya nararapat. Kaya sa amin siya dapat sumama. Anak ko si Nilo. Wala kayong karapatang kunin siya. Pero, dugo namin nung dumadali sa kanya. Hindi mo maaaring itago habang buhay ang tunay niyang pagkatao. Muling umalog ang bubong. May nilalang na gumapang patungo sa bintana. Sa pagitan ng siwang ay nasilayan ni Nilo ang mapupulang mata ng kanyang pinsang si Cardo. Mahaba ng mga pangil nito at balot ng may itim na balahibong magkabilang braso. Nilo, sumama ka na sa amin, sabi ni Cardo. Bakit ka nagtitiis sa pagkain ng daga at baboy Ramo? Sa kabilang baryo lang, maraming batang madaling kunin doon. Maraming mabibiktima ron. Maraming pagkain. Kaya sumama ka na. Huwag mong idama yung mga bata. Wala silang ginagawa sa atin. Wala silang kalaban-laban eh. Ang sasama nyo. Ganyan ka ba pinalaki ng tatay mo? Takot ka sa dugot na awa sa pagkain? Pagkain na yan tatanggihan mo pa? Mahina ka talagang aswang. Hindi pagkain ng mga tao. May pamilya sila. Nakakaramdam din sila ng sakit. Bumagsak mula sa bubong si Cardo at marahas na sinuntok ang bintana. Tumama sa mukha niya mga nakasabit na bawang. Kaya napaatras siya ng bahagya at sumigaw. Hinawakan niya ang buwang balikat ng anak. Nanginginig ang kamay nito ngunit matatag ang kanyang pagkakahawak sa gulok. Alam niyang hindi niya kayang talunin mag-isang 4 na aswang. Matagal niya nang tinalikuran ng pangangaso. Kaya humina ng kanyang katawan. Kapag nakapasok sila, tumakbo ka sa likod bahay. Dumiretso ka sa kapilya sa kabilang bukid. Tandaan mo yan anak ha. Hindi kita iiwan tay. Natatakot ako eh. Kailangan mo mabuhay anak. Tumakas ka. Pero kapag tumakbo ko, papatayin ka nila tay. Mas kaya kong lumaban kung alam kong ligtas ka. Kaya sige na. Mula sa ilalim ng sahig ay may narinig silang mga pagkaluskos. Agarang lumod si Ambo at itinarak ang gulok sa pagitan ng mga tabla. Isang malakas na ungol ang umilingaw sa ilalim ng bahay. Hinila nito ang isang mahabang tabla hanggang sa mabutas ang sahig. Umangat mula ron ang maputlang mukha ni Doro. Puno ng maitim na ugat ang kanyang balat at halos umabot sa baba ang 2 pangil. Napabayaan mo ang anak mo, Ambo! Lumayas kayo sa bahay ko! Bahay mo! Ikaw ang lumayas sa angkan natin! Tinuruan mong ikahiya ni Nilo ang dugong minana niya. Tinuruan ko siyang huwag pumatay ng walang kalaban-laban para mamuhay ng isang tao. Kung gayan, pareho kayong walang silbi. Sinunggaban ni Dora ang pa ni Ambo at hinila ito pababa. Kumuwala ang gulok mula sa kamay ng ama. Agad itong sinipa ni Nilo palapit sa dingding bago niya hinawakan ng magkabilang braso ng kanyang tiyuhin. Nagbago ang mga mata ng bata. Naging kulay pula ang mga ito at mabilis na humaba ang kanyang mga kuko. Lumitaw ang matatalas sa pangil sa likod ng kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tuluyang lumabas ang lakas na matagal niyang kinokontrol. Bitaw mo ang tatay ko! Ganyan! Ipakita mo kung ano ka! Hindi ko kailangan pumatay para patunayang aswang ako! Hinila ni Nilo si Doro mula sa butas at ibinagsak ito sa sahig. Nabiyak ang mga tabla sa lakas ng kanilang pagbagsak. Sinubukan siyang kagatin ng kanyang tiyuhin, ngunit mabilis siyang itinulak ang baba nito palayo. Sumugod naman si Ambo upang kunin ang gulok. Ngunit bumagsak ang pinto kasabay ng aparador na salpukin iyon ng 2 aswang. Pumasok si Cardo at ang kapatid nitong si Simo. Pareho silang gumagapang na parang mababangis na hayop. Ako nang bahala sa kanilang 2 anak! Sigaw ni Ambo sa anak. Huwag mong pakakawalan si Doro! Tay, nasa bubong pa po si Lola! Alam ko, kaya bantayan mo ang sarili mo! Huwag kang magpapabaya! Sinalubong ni Ambo si Cardo at hinambalos ng gulok sa balikat. Napasigaw ang aswang nang dumikit sa balat nito ang bawang at asin. Tumalon naman si Simo sa likuran ng matanda at isinubsob siya sa mesa. Nakita ni Nilo ang pagdaloy ng dugo mula sa noo ng kanyang ama. Lalong umigting ang hapdi sa kanyang lalamunan
Sa halip na magutom, galit ang nanaig sa kanya. Hinawakan niya sa leg si Doro at itinapon ito palabas sa butas ng pinto. Lumayo kayo sa tatay ko! Kung ayaw mong sumama, mamamatay siya! Sigaw ni Simo. Kapag sinaktan siya, hindi ko na kayo tuturing na pamilya. Papatayin ko na kayo. Matagal ka nang hindi kabilang sa amin. Dumamba si Simo ngunit nasalo siya ni Nilo. Mabilis na binalibag ng bata ang pinsan sa dingding. Sunod niyang sinugod si Cardo at hinila ito palayo sa kanyang ama. Nagpagulong-gulong silang dalawa hanggang sa makalabas ng bahay. Nasalpok ang likod ni Nilo sa puno ng mangga. Kumapit si Cardo sa kanyang leg at pilit na binaw ng kuko sa balat niya. Mas matanda at mas sanay sa pagpatay ang pinsan. Ngunit hindi nito inaasahan ang lakas sa matagal nang tinatago ni Nilo. Pinoprotektan mo mga taong galit sa lahi natin? Singhal ni Cardo. Hindi lahat ng tao ay masasama. Kapag nalaman nilang aswang ka, susunugin ka rin nila. Kung gagawin nila yon, problema ko na yon. Hindi dahilan ng takot para patayin ko sila. Sinuntok ni Nilo si Cardo sa sikmura. Nang mapaluwag ang hawak nito, hinila niya ang pinsan at hinagis ito sa kumpul ng mga halaman may tinik. At sa bawang na itinanim ng kanyang ama, nagpagulong-gulong si Cardo sa lupa habang umuusok ang kanyang mga balat. Sa pintuan ng bahay ay lumitaw si Lola Sela. Hindi na ito mukhang matandang babae. Mahaba ng mga braso, nakabaluktot ang likod, at halos sumayad na sa lupang makapal nitong buhok. Hawak nito sa leg si Ambo. Tama na! Sigaw ni Lola Sela. Lumuhod ka, Nilo! Kung ayaw mong balihin ko ang leg ng ama mo! Pakulan mo siya, matanda ka! Sumama ka sa amin! Sa susunod na kabilugan ng buwan, ikaw ang manguhuli para sa buong angkan. Hindi ko gagawin yun! Kung gayon, panoorin mong mamatay ang tatay mo! Humigpit ang mga daliri ng matanda sa leg ni Ambo. Hirap na itong huminga. Dumaloy ang dugo mula sa mga sugat nito at halos hindi niya may galawang kanang braso. Tahimik na tumayo si Nilo. Hindi siya kagad sumugod. Alam niyang sapat ang isang maling galaw upang mapatay ng lola niyang kanyang ama. Tumingin siya sa paligid at napansin ang lubid na nakatali sa poste ng bahay. Sa dulo nito, nakakabit ang malaking kampanilyang bakal na ginagamit ni Ambo para sa pagtawag sa kanya mula sa bukid. Tay! Patawad! Anak! Huwag kang susuko! Hindi ako susuko! Pangako! Biglang hinila ni Nilo ang lubid. Bumagsak ang malaking kampanilya mula sa ilalim ng bubong at tumama sa likod ni Lola Sela. Napabitaw ito kay Ambo. Bago pa makabangon ng matanda, mabilis na sumugod ang bata at sinalpok ito palabas ng bahay. Kapwa sila bumagsak sa bakuran. Pumailalim si Nilo, ngunit pinigilan niya mga pangil na matanda. Bago pa nito makagat ang kanyang muka, kumapit ang mga kuko ni Lola Sela sa kanyang dibdib. Sige! Patayin mo ako! Sigaw ng matanda. Sige! Ipakita mong tunay kang apo ko! Hindi ko kailangan maging katulad niyo! Kapag pinakawalan mo ako ngayon, babalik kami! Kung babalik kayo, lalabanan ko uli kayo! Hindi kayo magtatagumpay! Habang buhay ka namin tutugisin! Sige ka! Habang buhay ko rin poprotektahan ng tatay ko! Ginamit ni Nilo ang natitirang lakas upang itulak ang matanda. Inihagis niya ito sa tabi ng mga aswang. Lumabas ng bahay si Ambo na hawak ang gulok. Sa kabila ng mga sugat, tumayo siya sa tabi ng anak. Unti-unting umatras si Doro. Sugatan ang braso nito at hirap nang maitapak ang isang paa. Tinulungan niyang makatayo ang kanyang ina habang inaalalayan naman ni Cardo si Simo. Hindi pa ito tapos, Nilo! Sabi ni Doro. Tapos na ito! Umuwi na kayo! Magsilayan na kayo! Hindi ka kailanman magiging tao, Nilo!
Hindi ko naman sinabing tao ako eh. Aswang ako. Pero hindi ako mamamatay tao. Nakagaya nyo. At hindi rin ako papatay ng tao kailanman. Darating ang araw na hindi mo makokontrol ang gutom mo. Oo nga Nilo. Darating din ang araw. Siguradong hahanap-hanapin mo rin ang laman ng tao. Kapag dumating ang araw na yun, ang tatay ko ang hihingan ko ng tulong. Hindi kayo. Isa-isang naglaho sa gitna ng tubuan ng kanyang mga kamag-anak na aswang. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang yabag nila. Tay, ayos ka lang ba? Oo naman anak. Maraming sugat pero buhay pa. Ang lakas mo anak. Akala ko mamawala ka na sa akin eh. Buti na lang umalis na sila tay. Hindi kita iiwan ng ganong kadali anak. Kaso babalik daw sila tay eh. Alam kong babalik sila. Kaya simula bukas, tuturuan kitang lumaban ng maayos. Magpapalakas tayo. Lalaban tayo. Lalabanan natin sila. Akala ko ayaw yung gamitin kong pagiging aswang ko. Hindi na ngayon. Magagamit mo yan sa paglaban sa kanila.